Uy, what's up, GoFam? Okay, so madami nagtatanong sa ating GoFam kung gaano ba daw katagal pwedeng i-stock ang mais. Okay, so sagutin natin yung katanungan nyo. Gaano katagal pwedeng i-stock ang mais bago siya masira? Okay, so meron tayo dito. Siguro ito is almost 1.5 month na siguro na dry at na ikamada. Okay, so meron tayong boriki. Yo. So tingnan natin. Okay. So ito yung itsura ng 1.5 month na medyo madumi to kasi kung hindi ako magkamali, treasure. Hindi siya reaper. May mga pa siya. Tawag dito sa amin yung mga laklak. Pero dry naman siya. Okay, so good. Okay, wala pa siyang mga bukbok. Siguro discuss natin next time kung ano 'yun. Okay, yung sinasabi kong bukbok. So ito almost 1.5 month na nakakamada. Okay, from the time na nabilad tas naikamada. So papakita ko sa inyo ngayon ano mangyayari dito kapag nasa almost 1.5 years naman na. Okay? Siguro mga nasa 1.2 or 1.3. 1 year and 3 months siguro to. Okay, papakita ko sa inyo, GoFam. Boom. Okay, so nakita nyo yung difference. So unang-unang makikita nyo dyan is yung kulay. Wala na yung kulay niya. So ito, parang makintab-kintab pa. Ito, mapusyaw na. Okay, and pangalawang ma-obserba nyo, GoFam, is yung butas-butas na siya. Ayan, butas-butas. And yung embryo niya, more or less wala na sa loob. Kaya magaan na. So ito is hindi treated. Okay, so pinasukan to ng bukbok. Or, bukbok. Next time pag-usapan natin yun kung ano yun at ano yung tsura nun, yung sinasabi kong bukbok. Ano yung bukbok ng ipin? Weevil, alam ko, yung English nun, weevil. Okay, so mapusyaw, hindi naman siya nangitim. Okay, alam ko meron kaming na-stock din na skin dry. Makikita natin bukas or sa ibang vlog natin. So nagiging maputla siya compared dito. Tapos yung kintab niya wala na rin. Tapos nabubutas-butas siya dahil dun sa bukbok. Pero kung makikita nyo, wala naman siyang amag. And kung mapapansin nyo dito, kung titignan natin, ayun yung parang pulbos na dahil yun nga, madaming yung weevil nga, kinain yung nasa loob, kaya may butas-butas. Tapos yan na siya. Ayan. Okay. So, na-stock to ng 1 year and 2 or 3 months. Ayan. So, pag ganito, minimum, nasa 3 kilos yung mawawala. Siguro kung meron kang 50 kilos na sako ng mais, pag ganito yung itsura na, at least 3 kilos yung mawawala. Okay, kasi nga, siguro, tatanungin nyo, nandyan pa din naman yung pulbos. Yes, tama yon. Kaya lang, yung material mo sobrang dry na. Imbes ang MC mo, mga nasa 14 nung kinamada mo. Ito siguro baka mga nasa 10 or 9 or mas mababa pa kasi sobrang dry na to, GoFam. So, yan yung nangyayari. Okay, syempre yung buyer ayaw na pag ganito. Tapos, mas magaan na yung yung mais mo. Pero sometimes, kung walang-wala talaga mais, kahit ganito, binibili pa rin. So, yan yung disadvantage, GoFam, kapag nag-stock ka ng masyadong matagal at hindi treated yung mais. Okay. So, advice ko, pwede siguro hanggang 3 months. Okay, hanggang 3 months pwede. Pero beyond that, depende kasi yan sa storage. Kung meron ka bang pagkakamadahan, free-flowing ba yung hangin doon, at saka kung gaano siya ka insect-free. Okay.
Kasi yun talaga ang dadali sa'yo yung bukbok. Okay. Ayan o, butas-butas. Alam ko may weevil to. Ayan o. Ayan o. Ayan. Pakita ko sa susunod kung ano yung mga itsura pa niyan. Yun, go fam. Pwede magkamada basta merong kanong sinasabi ko yung tatlong bagay na yan. Okay? Magandang storage. Tapos nakokontrol mo yung pest. At saka syempre, yung very basic natin. Maganda dapat yung pagka-dry ng mais mo, fam.